So, hello! Good evening pa sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-148 day na ating sharing ng devotion video. And today is Sunday. A blessed Sunday po sa ating lahat. And we thank God that we were able to glorify, to dance, to sing, and to worship, and to praise the Lord for today. Ayan. So, nawa ay safe po ang lahat because dito sa Hong Kong ay parang nagpakita ng medyo hindi magandang weather, parang may amber na storm or amber na weather kanina, which is lumakas ng sobra yung ulan. But thanks God because nitong pauwi na tayo, although may ulan pa rin, pero konti na lang, and God keep us safe na tayo ay makarating at makauwi mula sa church pa balik dito sa bahay ng ating mga employer. So, bago po tayo dumako sa ating pagbubulay-bulay at pag-study ng Word of God, huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga blessings at nakakamit natin sa bawat araw. So let's all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa buong araw na ito, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo sa amin. Tunay nga, Panginoon, na basta manatili lamang kami, nananalig, kumakapit, nagtitiwala sa inyo, Panginoon, at ang lahat ng aming ginagawa ay nakadedicate sa inyo, Panginoon. Tunay nga na hindi ka magsasawa, na ibigay sa bawat isa sa amin ng mga pagpapala, Panginoon. Kung paanong ang mga hindi kumikilala tumanggap sa iyong anak na si Jesus, Panginoon, ay pinagpapala, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, kami ng mga tumanggap sa inyong anak na si Jesus at ginagawa ang iyong great commission that go therefore and make disciple of all nations, Panginoon, ay alam naming lubos ang kaligayahan na aming nagagawa o naidudulot sa inyong puso, Panginoon. Gaya ng isang magulang na kapag ang kanyang anak ay masunurin, mabait, at ang mga ginagawa ay para sa ikatutuwa ng kanyang magulang, ay gayon din po kayo sa aming Panginoon. Habang buhay po namin pasasalamatan ang tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, na pagtubos sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa kabila ng aming karumihan at hindi kami karapat-dapat dahil hindi kami nakaabot sa inyong kalwalatian, Panginoon. Ngunit kayo pa, Panginoon, ang nagpadala at hinayaan, Panginoon, na mag-alay ang inyong anak ng kanyang sariling buhay para maligtas kami, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin, gumagabay, Panginoon, nag-i-intercede sa aming mga panalangin na aming mga nakakalimutan, Panginoon. Ngunit kapag nakita na namin at na-experience na namin, Panginoon, ang pagdating ng mga blessings, Panginoon, ay tunay nga na sobra ang magiging pagpapasalamat namin. Ay masasabi namin, Lord, paano nangyari sa amin ang mga bagay na yun? Yun ay dahil kayo ang nakababatid at nakakaalam bago pa man namin idalangin ito sa inyo, Panginoon. Gayun din, Panginoon, kayo po sana ang maluklok sa kaitaas-taasan at mapapurihan, Panginoon, sa aming ginagawang pag-aaral at pagbubulay-bulay na inyong salita. At kami ay huwag maging mayabang, Panginoon, kundi manatiling humble at nagpapasakop sa inyong kapangyarihan at sa karunungan na ipinagkakaloob niyo, Panginoon. Gamitin niyo lang po kami bilang inyong instrumento, Panginoon, at tagapamahayag ng inyong mga salita, Panginoon. At kayo po ang hihipo sa puso, isip at espiritu ng mga makakapakinig, Panginoon, ng mga um, pag, pagpapaliwanag ng inyong mga salita na ito na binibigay ninyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo po ang siyang maghari, mapapurihan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At dalangin po namin na gabayan ninyo ang aming mga anak na magkakaroon ng first day of school, Panginoon. Bukas, Panginoon, kayo po ang magbigay sa kanila ng wisdom, protection, Panginoon, para sa kanilang magiging pagbiyahe o pagpunta sa school at pag-uwi sa bahay sa bawat araw, Panginoon. Truly, we commit everything into you, Lord. And we know, Lord God, na kayo lang ang aming tanging maaasahan. Kayo lang ang aming masasandigan, Panginoon. Because you are a good, good God and a good, good Father. So this we pray na our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So dumako po tayo sa ating devotion ngayon, which is makikita po natin siya sa Lucas or Luke 20:22. Ito ang sinasabi. Dapat po ba tayo magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Ayan. So message, at ito na nga, at nagsimula ng magtanong ang mga binayaran o inupahang mga taong iyon kay Jesus.
Tinanong nila kung dapat daw ba silang magbayad ng buwis sa emperador o hindi. Application. Isang mapanghamon na tanong agad ang binigay ng mga inupahang tao ng mga makapangyarihan dahil ang pagbabayad ng buwis ay mahalaga sa mga namumuno sa isang bansa o bayan. Kagaya sa atin sa Pilipinas at dito sa Hong Kong, na kailangan talagang magbayad ng buwis ng mga may trabaho, negosyo at mga nagtatrabaho sa ibang bansa para sa mga proyekto o pagawain ng isang bansa. Dito sa Hong Kong ay mabilis na makikita ng mga tao ang bunga ng pagbabayad nila ng buwis dahil maunlad ang kanilang bansa. Hindi na kailangan pang tanungin kung kailangan bang magbayad ng buwis, kundi may pagkukusa sila. Kaya kapag may mga sakuna o kalamidad ay napakabilis nilang rumisponde o magbigay ng tulong. Dahil bihira o halos walang kurakot sa bansang ito, kaya kita mong malinis ang bawat lugar, nagtatrabaho at nagnenegosyo ang karamihan at may sapat na ipon kahit hanggang sa pagtanda. Mga paaralan, ospital, mga parke, at pati ang transportasyon ay walang problema dahil organisado. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, yun na nga, di ba? Ang naging mapanghamon agad na tanong ng mga inupahan or mga sinuhulan ng mga taong ito na hindi naman sigurado natuturuan pa ng ating Panginoong Hesus dahil hindi natin alam kung ang negosyo nila o ang kanilang trabaho talaga ay babayaran sila or susuhulan nang sa gayon ay mayroon silang gagawin. Like ito nga ang ginawa sa ating Panginoong Hesus, siguro tong tinanong na ito nila sa ating Panginoong Hesus is yun yung itinuro sa kanila na sasabihin ng mga tagapagturo ng kautusan at mga punong pari, which is mga relihiyoso. Take note, okay? Na kung kinakailangan daw ba ng nila bilang mga tao na magbayad ng buwis sa gobernador o hindi. Ayan, syempre, abangan natin ang sagot ng ating Panginoong Hesus bukas sa ating magiging devotion dahil isang verses lang po tayo per day para ating mas manamnam at ating mas higit na maunawaan ang bawat himay ng mga salita ng Diyos, 'di ba? Para ito ay maipapaliwanag ng maayos, much deeper at maaring may mga example for you or for all of us to know it deeply or masasabi natin, yun pala yun, 'di ba? So yun na nga, 'di ba? So ang tanong agad is ganoon. Pero kung tayo, 'di ba, bilang mga ordinaryong tao, yun na nga ang ginawa ko example is dito sa Hong Kong, 'di ba? At kahit sa mga bansa, I know halos karamihan ay meron silang mga taxes. Kahit nga sa mga bibilihin natin, may mga taxes, 'di ba? So kailangan nabilihin dahil syempre yung mga transportation, 'di ba? Yung mga ginagamit ng mga materials to make the things, 'di ba? So kailangan may tax, 'di ba? Or mga rent sa mga stores or what or something, 'di ba? So yun yung sinasabi na tapos tayo mga nangingibang bansa is yung tax sa mga airplane or aircraft, 'di ba? And syempre yung pampasweldo sa mga flight stewardess or mga pilot ng mga eroplano or mga sasakyan, 'di ba? So makikita mo yung comparison, 'di ba? Kagaya tayo, kakatapos lang makaranas ng Pilipinas ng typhoon, which is Manila, and the part of Luzon is the most affected, especially ang aming lugar sa Region 4A Calabarzon, 'di ba? Na Cavite, Batangas, Rizal, which is our place, and Quezon, 'di ba? So talagang matindi yung pagbaha, maraming lumubog ng mga bahay, maraming mga nasirang mga ari-arian at negosyo, maraming nawalan ng tahanan, marami ang naulila dahil siguradong marami ang mga death rate na nangyari dahil nga sa hindi inaasang pagtaas ng sobra ng tubig or baha, 'di ba? Which is karamihan sa mga makikita nating mga posts or mga commentation ay sinisisi nila ang gobyerno, 'di ba? Na kung saan ayan walang sapat na ginagawa ang gobyerno para mabilis responde or tumulong sa mga nangangailangan during that time. Halimbawa, magpadala ng mga speedboat, mga floating na mga boat para ma-rescue or makuha yung mga na-trap or na-stranded sa mga bahay nila, sa trabaho o sa negosyo, 'di ba?
So, marami ang alam natin na namatay na naman during this tragedy na nangyari sa atin. So, kalikasan yan, hindi natin mapipigilan, di ba? Pero yun na nga, yung una, yung sa bagal ng pagresponde ng ating pamahalaan or mga nasa katungkulan para mailigtas ang mga mamamayan, di ba? Then next, ayan yung ginagawang pagkalbo sa mga kagubatan, di ba? Na which is ginagawang mga casino, ginagawang mga subdivision, 'di ba? So nawawala na yung mga puno na maaaring humawak or sumipsip ng tubig para hindi masyadong tumaas ang baha dahil sa sobrang dami na nga ng bahay na dikit-dikit, especially sa Manila. At ultimong ang mga kanal or mga estero ay natatambakan ng mga bahay at ng mga kung ano-ano pa, basura, 'di ba? Kaya pag bumaha, hindi mo mapipigilan, mai-stuck up or mai-stranded yung tubig hanggang sa ito ay umapaw ng umapaw o tumaas. Pero syempre, pag habang tumatagal, luho pa din siya, pero the damage has been done, di ba? So, dito sa Hong Kong, may nangyari din ng mga ganyang senaryo na nagkakabaha, meron talaga mga nadadamage ng mga properties and mga bahay, especially yung mga malapit sa coastal area. Pero, ang isang makikita mo ay napaka mabilis rumesponde ng mga Hong Kong people, and kapag may sinabi sila na maipapagawa sila, like halimbawa pinagawa nilang train station, ayan, give them a few months or at least mga 1 year, sinasabi naman nila kung at least approximately gaano katagal yun magagawa, and boom, makikita mo talaga agad na merong nagagawa. Kung ano yung sinabi nila, kung ano yung pinangako nila, is yun yung nagagawa, di ba? Kaya transportation, so fast, ayan, gaya yung MTR, one of the most busiest place dito sa Hong Kong, dahil ang mga road at mga dadaanan ay halos lahat na ng lugar. Name it, 'di ba? Liban na lang dun sa mga talagang isla or sobrang layo at hindi pa magagawaan ng MTR. Pero halos karamihan ng lugar hanggang sa kaduluduluhan ay meron na. Pero syempre sa mga bundok wala pa. Hangga't maaari pinapreserve kasi ng Hong Kong ang kanilang mga natural resources gaya ng mga bundok. Ayan, hangga't maaari hindi pa nila, although may mga tinatayo ng mga subdivision or mga building, ayan. Ang good thing din kasi dito sa Hong Kong is hindi siya nagkakaroon ng lindol. Sa atin kasi sa Pilipinas, 'di ba? Nakakatakot na magpagawa ka ng maraming palapag ng yung bahay or mga building kasi nga merong earthquake, 'di ba? Pag sa typhoon naman, syempre kapag nasa pinakamataas ka or pinakatuktok ka na ng mga building, 'di ba? Like sa Manila, maraming mga building, hotels and condominiums, 'di ba? Syempre safe sila sa baha, 'di ba? Pero syempre yung mga gawa lang sa kawayan yung bahay, gawa sa mga yero o mga kahoy-kahoy, 'di ba? Yan yung talagang mabilis liparin yung bubong, 'di ba? As in pag bumaha, talagang pag nadaanan ng mga mabibigat na mga bagay like mga sasakyan, mga bakal or what or something ay totally distracted at masisira, 'di ba? So, yun yung masasabi natin at makikita na kung ating pagkukumparahin or paghahambingin, 'di ba? Na mas magiging masaya ang isang tao kapag nakikita niyang yung kinahantungan ng kanyang taxes or ibinabayad na buwis ay nakikita nga may magandang epekto or may magandang bunga, 'di ba? Kasi kapag ayan, kaya karamihan na-complain ng mga Pilipino, 'di ba? Lalo kaming mga OFW, pero syempre hindi ako kasama sa mga nagrereklamo. Is, 'di ba, kapag nagpapa-remittance tayo sa Pilipinas, 'di ba? Syempre may mga tax 'yun nakasama, 'di ba? Mga processing fee or what or something. So, 'yun yung sinasabi ng mga taxes na nakukuha sa atin ng gobyerno, which is ang mga overseas na mga remittances, yan ang pinakamataas na pinagkukunan ng tax or income ng ating bansa, 'di ba? Pero yun nga, walang masyadong benefits ang mga mahal sa buhay natin sa Pilipinas, 'di ba? Yung nung mga nagpamigay ng mga paayuda, kapag nalaman na nasa ibang bansa ang iyong kapamilya, nilalagpasan ka or hindi ka binibigyan ng ayuda, 'di ba? Which is, kung halimbawa, ikaw naman yung talagang binaha, 'di ba? Ikaw talaga yung
nawalan ng mga negosyo, nawalan ng mga business, 'di ba? Or bahay, is talagang nangangailangan ka ng tulong na pinansyal, 'di ba? Kumbaga financial aid. Pero ano nangyayari, 'di ba? Talagang magsisimula ka to rugs na naman, 'di ba? Na kung dati yung bahay mo ay maganda o maayos, pero dahil sa nangyaring bagyo, kakailanganin nyo munang tumira sa isang uncomfortable na place, 'di ba? Yung kung saan yung kahit papano, makakakain ka, makakaligo ka, makakaihi ka, or pwede kang matawag ng kalikasan, 'di ba? Pero, syempre, there is no comfortable place for each and every one of us rather than our home dahil dun yung pwede kang makatulog ng maayos, walang kumokontrol sa'yo, walang maingay, di ba? Yung pwede kang magluto, pwede kang magsaya, di ba? Pero syempre kapag nasa mga evacuation area kayo or evacuation center kayo is may mga iba't ibang tao na nandun sa evacuation center, di ba, na posibleng hindi mo kaparehas ng mga pag-uugali, di ba? Na maaaring pwede kayong magkagulo or may iba pwedeng magnakawan, di ba? Or basta may mga gawin ng mga something worse, di ba? So, ating dalangin, ayan, ating idalangin na nawa ay paunlarin palalo ng ating Panginoon ang ating bansang Pilipinas, and yan na matapos na nawa ang korupsyon dahil for how many years na hindi talaga nawawala ang korupsyon sa ating bansa. And nawa God will give salvation, and God will give the heavenly wisdom para sa mga namumuno sa ating bansa na wag na ang sarili nila ang kanilang payamanin or pagyamanin, kundi itulong nila ito sa kanilang kapwa. At sa mga tinutulungan naman ng mga mamamayan, ay wag din naman po tayong maging abuso. Kung kaya na nating makapagtrabaho or kumita sa ating pamamaraan, sa malinis na pamamaraan, ay gawin po natin ito nang sa gayon tayo din naman ay makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Kumbaga, wag nang magsisihan, wag nang magpalitan pa ng mga masasakit na mga pananalita, 'di ba, na maaring makadamage kasi tayo at tayo lang din naman ang haharap sa mga bagay na yan dahil nasa iisang bansa tayo, 'di ba? Pare-parehas tayong mga Pilipino. So, nawa wag maging yung crab mentality or yung siraan ng siraan, awayan ng awayan, 'di ba? Bagkus much more better magkaroon ng yung unity into prayer, and we will all have the same prayer and petition to God na malinis na ang ating bansa, maisaayos ang ating bansa nang sa gayon ito ay tuluyang umunlad. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating share na devotion video ngayon, and let us all close into prayer. So, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga God-given wisdom, knowledge, at fear to you, Lord God, na aming natutunan sa araw na ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang nakapagsasaayos ng isang bansa ng mga buwis o mga taxes ng bawat isa, Panginoon. And just like you, Lord God, you want every one of us to see progress. You want each and every one of us to move, Panginoon, to have the idea, Panginoon, on how to improve our country, how to improve our community, how to improve our family, how to improve ourselves, Panginoon. Nang sa gayon ay maging responsable kaming mamamayan, Panginoon, at hindi puro paninisi lamang at pag-aaway-away sa pamalaan o sa bansa, Panginoon. Bagkus, let us all have this heart, Panginoon, na sama-samang manalangin, Panginoon, tumawag sa inyo, Panginoon, dahil alam namin na wala kaming ibang pwedeng asahan at lapitan sa mga oras ng pangangailangan, emergency, or needed things, Panginoon, kundi sa inyo lamang, Panginoon, because you are the God that will provide, that will never leave us nor forsake us saan naman ang aming mga pagdaanan, Panginoon. Kami pa nga most of the time, Panginoon, ang lumalayo sa inyo, especially if we face challenges, if we face problems, Panginoon. Napakadali para sa amin, Panginoon, na sisihin kayo kung bakit nangyayari sa amin ang bawat bagay, Panginoon. Pero alam po namin, Panginoon, na kami din ay mga tungkulin, Panginoon, at alam at maintindihan nawa ng bawat isa, Panginoon, na ang nagiging consequences din ng mga nangyayari, Panginoon, ay dahil sa aming maling desisyon na hindi inihingi, Panginoon, ng payo o gabay sa inyo, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Panginoon, sino man ang mga dumadanas ng mga financial problem ngayon, Panginoon, we know that you will provide, Panginoon.
always sa mga trabaho, sa mga negosyo at pinagkakakitaan, Panginoon, at sa mga planong bilihin o ipagawa, Panginoon, lalong higit ang itulong sa aming kapwa, lalo na sa dinanas na typhoon ng aming bansang Pilipinas, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginagamit nyo bilang daluyan ng pagpapala upang makapag-provide ng mga pangangailangan ng aming mga mahal sa buhay at ang aming trabaho, Panginoon, at ang mga iba pang tao, Panginoon, na ginagamit nyong kasangkapan para kami ay makapagbigay ng tulong pinansyal sa mga nangangailangan, Panginoon. Pagpalain niyo po sila at ingatan ang kanilang kalusugan. Nang sa gayon ay mas marami pang silang matulungan at mapagpala, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, sino man ang mga dumadanas ng mga sakit at karamdaman, Panginoon, we pray, Lord God, that you are the God who heals, Panginoon. Ito man ay sakit na physical, emotional, or spiritual, Panginoon. We know, Lord God, that everything can be healed by you and nothing is impossible to you, Lord God. At gayon din, lalong higit, Panginoon, socially, ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon, we pray, Lord God, that you will guide us, Panginoon, upang kung sino ang mga taong makakausap namin at makikilala, Panginoon, ay maging good example kami, Panginoon, about Jesusness, about all the characteristic of your Son, Jesus Christ, can be seen and be witnessed by people that is happening to us, Panginoon, or we are showing it and giving it to our fellow men, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang lahat ng mga manggagawa, workers, teachers, pastors, mga pari, Panginoon, missionaries, Panginoon, at kahit mga ordinaryong tao, Panginoon, na pinipili na ipahayag ang inyong mabuting balita sa iba't ibang pamaraan, ito man ay personally, Panginoon, na pakikipag-usap or through social media, Panginoon. Help us, Lord God, to have this heart that is willing to obey you, Lord God, to go and make disciple of all nation, Panginoon. Tulungan namin ang bawat isa, Panginoon, upang lubos at higit na makakilala sa inyo at tanggapin ang inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa aming buhay. We know, Lord God, that you will provide for all their needs. You will keep us all safe and sound, Panginoon, at all times, Panginoon. And hahayaan nyo lang kami, Panginoon, na mas marami pa ang maakay at mailapit sa inyong kaharian at sa inyong kabanalan at grasya at abag sa amin. Ano pa man po mga secret na petition, prayer, and problem ng bawat isa, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na ito ay sasagutin nyo at ito ay may solusyon, Panginoon. Dahil habang kami ay nabubuhay, meron pa kaming magagawa to improve our life and to improve ourselves, Panginoon, and our walk and faith into you, Lord God. Kayo po ang maghari, mapapurihan sa aming buhay. We honor you, we glorify you, we praise you. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Sorry po, medyo napahabang aking devotion. Bye!